Magandang hapon mga kapatid. So tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral po sa hapon ito. At pagpapatuloy lang po natin ang ating napag-aaral na karang linggo. Ano po? Ang alam ko po ay nakarating po tayo sa bahagi po ng dito po tayo magsisimula sa hapong ito. Na nung nakaraang linggo na kita po natin na kapag tayo po ay mga anak ng Diyos, nasa atin ang kanyang atensyon at pagmamahal. At hindi lamang yan mga kapatid, isa sa mga biyaya na pagiging anak ng Diyos, tayo po ay tinutulungan ng ating Ama sa ating mga pangangailangan kanya. Yung po ibig sabihin sa salitang provisions, galing sa salitang provide o pagbibigay sa atin. Kung minsan tayo po ay hindi natin nalalaman, pero may ginagawa ang Diyos para sa atin. Sa araw-araw po ng ating pamumuhay, pag tayo nananalangin sa Diyos ng mga bagay na hinihingi natin, kung ito'y ayon sa kanyang kalooban, ito'y kanyang ipinagkakalob sa atin. Sa larangan po ng physical na larangan, sa loob po ng isang bahayan, ang ama, o kung may siya tinatawag dating padre de pamilya, siya po ang nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Yun ang pinakapangunahing gawain ng isang ama. Dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ngunit kung sino man na hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling isang bahayan, ito yung kanyang pamilya, sabihin, lalong-lalo na. So ito yung kanyang priority. Tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi mananampalataya kanya. So ito'y totoo sa larangan ng physical. Ano po? Utos ito sa mga ama na sila po magbibigay ng pangangailangan ng kailang pamilya. Yan ang pangunahing gawain ng isang ama. Sa modernong mga sangbahayan, kumisan, nagtatrabaho din yung nanay, pero ang pangunahing pinanggagalingan ng pangangailangan ay galing po sa mga ama niya. Dito po sa Awit, chapter 37, verse 33, ito rin po totoo sa ating Panginoon. Isahin natin. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita ng matwid ay pinabayaan. So ito'y awit. Most probably, ito'y awit na ginawa po ni Haring David. Ang majority ng mga Psalms ay si David ang sumulat kanya. Yun ang sinasabi sa atin ng sumulat sa awit na ito, hindi tayo pinababayaan kaya ng Diyos. Bagaman siya'y mahulog, hindi siya lubos na mabubuan sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay, kanya. So in other words, tinutulungan tayo ng Diyos. Sa kanyang experience bilang tao, galing sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda kanya, hindi niya nakita ng matwid ay pinabayaan ng Diyos. So dito makikita natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Yun ang sinasabi. Ibig sabihin, kahit tayo po ay mabuwal, ang Panginoon po umaalalay sa atin. Katulad ng isang ama, siya nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ganyan naman ang ating ama na nasa langit, kaya hindi po kanyang ginagawa. Tayo pong mga bata, pag tayo po'y bata pa lang tayo. Hindi tayo nag-aalala kung anong kakainin mo o kung anong isusuot mo. Wala kang problema to. Bakit? Dahil meron tayong mga magulang na nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan na yun. Sa ngayon paraan, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat maging masyadong nagkaalala sa mga pangangailangan ng buhay kanya. Dahil ito ibibigay ng Panginoon,
Pero kinakailangan muna nating ilagak ng ating sarili sa kanyang kaharian. Yun ang ating magiging priority. Pag yan ang ating priority, sabi ng Panginoon, katulad ng ibang mga nilalang ng Diyos, hindi tayo pamabayaan ng Diyos. Kanya. Basahin natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga mababalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kanya. So kung ang Diyos, mas mahalaga ang ating buhay at ang ating katawan, dato ibibigay niya yung mga bagay na hindi kasi halaga ng ating buhay at ang ating katawan. Kanya. Tignan niyo ang mga ibon sa ipapawid. Hindi sila nag-aasik o gumagapas o nag-iimbakman sa kanang kamalig, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa light. Pero pasinin natin, hindi po sinasabi ng Panginoon na wala ang gagawin. Yung po pang ibon sa ipapawid, totoo, hindi sila nag-aasik, hindi sila gumagapas, hindi sila nag-iimbakman sa mga kamalig, pero hinahanap nila yung pagkain nila. Pero hindi sila pinababayaan ng Diyos, ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba kanyang buhay? Sa kabaligtaran, pag sobrang inyong pagkakabalisa, iksing buhay mo. Pagkakaroon ka ng stress, pag nagkaroon ka ng stress, ikay magkakasakit, at ikay mamamatay kanya. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pasinin nyo ang mga leader sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man. Ganyan may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalalatian niya, hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito kanya. Yung lira po isang halaman na maganda. In other words, kahit daw sa Solomon, hindi kasi ganda ang mga lira kanya. At kung gayon binibigyan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayo bibihisan? O kayo maliliit ang pananampalataya? In other words, ang comparison po rito, yung mga binanggit ng Panginoon na mga nilalang, ay mas mahalaga tayo doon. Kung hindi sila pinababayaan ng Diyos, lalo tayo hindi niya pababayaan. Dahil tayo po pinaka-importante sa lahat ng nilalang ng Diyos. Tayo nga lang po nilalang niya sa kanyang larawan, ganyan. Kaya huwag kayo mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming susuot. Tayo po, matagal na tayong nabubuhay sa mundo. Meron namang pagkakataon na di tayo kumain? O may pagkakataon ba na wala tayong iinumin, o wala tayong susuot? Hindi naman. Kahit yung pinakamahirap na tao, kumakain pa rin naman sila at umiinom sila. At meron pa rin silang susuot. Sapagkat hinahanap ng mga hentil ng lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon, alam ng Diyos na kailangan natin yung mga bagay na yun. Pero paano niya ibibigay sa atin? Ganyan. Sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kanya. So, merong guarantee sa atin. Pag tayo nagtatrabaho at ginagawa nating mahalaga ang kaharian ng Diyos, lahat ng ating mga pangangailangan ay bibigay sa atin ng Diyos. Kanya. Tandaan natin, pangangailangan. Kaya huwag niyo alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Hindi sinasabi ng talatang ito na hindi tayo mag-ahanda para sa bukas. Hindi sinasabi yun. Pero ibig sabihin, huwag mo munang alalahanin ang hindi pa dumating. So wala mo tayo magagawa sa hindi pa dumating. Ganyan. Ang alalahanin muna natin kanya yung araw na ito. Pero pagkat tayo nilagay natin ang kanyang kaharian bilang priority kanya, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Yun ang sabi niya. O, yun ay kanyang gagawin dahil yun ang pasinungaling ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Alam niya, yung ating pangangailangan, ganyan. Tandaan ninyo, yung sinasabi natin pangangailangan.
At ito po ay ibibigay niya sa atin. Dahil siya po ay isang mabuti at mapagmahal na ama kanya. Balik po tayo sa Matthew 6:32. Sapagkat hinahanap na mahintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito kanya. So kung tayo magiging tapat sa Diyos at gagawin natin ng ating bahagi, hindi tayo pababayaan ng Diyos kanya. Pero tandaan po natin, hindi sinasabi ng mga talata nito na tayo magiging mga tamad at wala tayong gagawin. Sa Pangalang Tesalonica, 3 kabanata, sa 10 talata, hindi ko nagkakamali. Ang sabi rito ni Apostle Paul, kung ayaw gawa, huwag din kanang kumain, ganyan. Sapagkat nung kami kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung sino man ay ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain. So, ano sinasabi ng Panginoon? Kung ginagawa natin ang ating gawain, ay hindi tayo mababayaan ng Diyos sa inyo. Pero kung tamad ka, hindi ka kakain. So, itinuturo ng mga talatang ito na tayo po ay walang gagawin. Buhat na nagkasalang si Adam at saka si Eva sa alaman ng Eden, tayo nang bahala sa ating buhay. Pero tutulungan tayo ng Diyos kanya. Kung gagawin natin ang ating bahagi, meron siyang guarantee. Dito sa Matthew chapter 7 verse 7 hanggang verse 11, humingi kayo at kayo ibibigyan. Humalap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap, at ang mahalap ay nakakatagpo, at ang mga tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak, ay batong ibibigay kanya? Ito po isang comparison. Kung ang ating mga ama sa laman, na sila'y masama compared sa Diyos na mabuti, ibibigay nila yung mga bagay na makabubuti sa atin o kailangan natin. Di ba? Yan tanong niya eh. At kung humingi siya ng isda, ay bibigyan ito ng ahas kanya. Hindi gagawin ng isang magulang yun. Pero, kung kayo nga na masasama, in other words, makasalanan, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. So, ito'y tumutungkol sa mga magulang na makasalanan. Lahat po ng tao makasalanan eh. Gano'n pa kaya inyong ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa kanya. So, siya mabuti, hindi siya masama. Hindi rin siya makasalanan ang ating ama sa langit. In other words, yung mga ama natin sa lupa na hindi naman sakta na mabuti dahil nagkakamali rin sila, ay binibigay sa atin ang ating mabuting bagay sa ating pangangailangan. So, higit na ang ating ama sa langit kanya. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga bagay na makakasama sa ating kanya. Ibibigay niya yung mga bagay na kailangan natin na makabubuti para sa ating kanya. Bilang isang ama. Kaya nga tinatawag natin siyang ama. Hindi naman po sa merong kinikilingan ng Diyos sa mga lalaki. Hindi naman. Pero kanyang karakter ay bilang isang ama kanya. Hindi isang ina. Kaya kung tayo po hihingi, at humingi tayo sa kanya ayon sa kalooban ng Diyos, tayo pagbibigyan ng ating ama na sa langit kanya. Yung Santiago chapter 1 verse 15, at kapag nanasa iyo na ipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Yun ang nangyayari sa atin pag ang ginagawa natin ng ating kalooban kanya. Pero ang galing sa Diyos, galing sa atin yun. Kaya nagkakasala tayo. Anong galing sa Diyos? Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob kanya. Mabuti, sakdal kanya, parang walang puyo. Ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa manamang ilaw na sa kanya ay walang pag-iiba o ano naman ang pagbabago. Bakit? Mahalaga itong bahaging ito. Hindi nagbabago Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang kanyang ginagawa para sa atin, yan ay gagawin pa rin niya. Hindi siya magbabago kanya. Hindi katulad ng tao. Ang tao nagbabago eh. Kaya kahit na nakapangako siya sa'yo, bisa nagbabago ang isip niya, hindi niya gagawin. Hindi ang Diyos, yan niya. So palagi tayo meron tayong confidence na tutulungan tayo ng ating ama na nasa langit. Yun ang sinasabi ng talata.
Philippians chapter 4 verse 19. At pupunuan ng aking Diyos. Bakit aking Diyos? Hindi ba natin Diyos ang Diyos ni Pablo? Sinasabi lang niya aking Diyos para ipakilala sa atin na itong bagay na sinasabi niya ay ginawa sa kanya ng Diyos. At pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalalatihan kay Kristo Jesus. Ito'y totoo sa mga physical na bagay, totoo rin sa spiritual na bagay, ganyan. Tingnan niya salita niya, pupunuan, ganyan, ng aking Diyos. Ang bawat kailangan ninyo, huwag tayo magkamali, bawat kailangan natin. Sa buhay ng tao, dalawang bagay yan. Yung kailangan mo at yung gusto mo. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos, yung kailangan mo. Kung meron kang gusto, bahala ka doon. Ang binibigay ng Diyos yung kailangan mo, kanya. Siguro, isipin rin natin ito. Ang Diyos ay Ama. So, dapat sa ating mga anak, bigay natin yung kailangan nila, kanya. At kung meron silang gusto, pagtrabahuhan nila. Yung mga unang mga magulang, ewan ko, parang mas marunong sila kaysa sa mga kasalukuyang magulang. Kasama lang ito. Yung mga unang mga magulang, siguro dahil sa kakulangan ng kailang pananalapi, kung meron kang gusto, ibibigay niya. Pero may kondisyon. Yan ang ginagawa sa amin noon, nung kami maliliit. Pag may gusto ka, sabi gusto ko ng ganito, pagtatrabahuin mo kanya. Sabihin, meron siyang ipapagawa sa'yo para makaptan mo yung gusto mo kanya. So, ganun din po siguro sa atin pag meron tayong gusto. Pero ang pangako ng Diyos sa ating mga kailangan ay bibigyan niya kanya. Yung sabi niya, pangako niya yan, mga kapatid. Hindi lamang po yun. Ang isang ama, ang pagkakaiba niya sa isang ina. Ang ama, sa yung proteksyon ng pamilya. Kaya mas malaki siya. Dahil sa proteksyon ng pamilya niya. Ano ang panganib? Ang aharap niya, yung ama. Ganun talagang trabaho niya. Nung ako'y maliit pa, pagka mayroong bagyong malakas, chill ka lang, tulog lang. Meron ka namang ama eh. So, tulog ka lang. Pero pa ikaw na yung ama at may bagyo, kahit na matibay yung bahay mo, hindi ka pa rin natutulog. Tinitignan mo yung sitwasyon ng pamilya mo. Kasi ikaw na makita ng panganib. At ikaw magbibigay ng babala sa pamilya mo. Kaya pag ito nakikita ko pag may bagyo eh. Pag may bagyo, lahat tulog. Maliban sa'yo. Lalabas siya, titignan mo yung hangin, titignan yung bahay mo, pag gano'n ang ginagawa ng ama, tapos tulog ka, tapos magising ka na naman. Pero lahat ng kasama sa bahay, tulog sila lahat. Yun ang gawain ng isang ama. Tinatanong ko rin yung mga ibang mga aral na ama rin. Gano'n din kanya. Nung ako'y bata pa, at may bagyo, tulog lang ako kanya. Pero pag ikaw na yung ama, hindi ka natutulog kanya. Yun ang trabaho ng isang ama. Nagbibigay ng proteksyon sa kanyang pamilya. So, yun ang ginagawa ng mga ama. Nagbibigay sila ng proteksyon sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. At sinasabi rin po ng Diyos, sa ganitong paraan ng Biblia, ng Diyos ay nagbibigay rin tayo proteksyon sa kanyang mga anak laban sa masama kanya. Sa isang ama, physical protection ang binibigay mo. Yan pa rin. Pero sa Diyos, hindi lang physical, kundi higit pa sa lahat, spiritual na proteksyon. Hindi niya tayo pababayaan na mahulog kay Satanas kung tayo tapat. Yun makikita natin. Yun po sa Pangalan Thessalonica. Ikatlong kabanata, ikatlong talata. Yun pong kapitulo, versikulo, hindi man Tagalog yun. Kastila po yun. Ang ating salita, kabanata, at talata niya. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at pagbabantay sa inyo laban sa masama niya. So, paano ginagawa ng Panginoon nyo? Paano tayo pinatitibay ng Panginoon? At sa ganung paraan,
nagbabantay sa atin laban sa masama. So, yan siyang paraan, di ba? Pero makikita natin dito, sinasabi ni Pablo, tapat ang Panginoon kanya. Siya magpapatibay sa atin at magbabantay sa atin laban sa masama. So, ginagawa ng Panginoon nyo. Dahil siya yung ating Ama at tayo ay kanyang mga anak, yung kanyang proteksyon kanya. Dito sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Hindi naman po tayo special na mga tao sa mundo. In other words, kung ano yung problema natin, problema ng lahat. Nagugutom ka, nagugutom din iba. Natatakot ka, natatakot din iba. Kanya. So lahat ng dumarating sa atin, pagkaraniwan sa tao yan. Subalit tapat ang Diyos. Yan, mababasa na naman natin tapat ang Diyos. Kanya. Na hindi niya ipahintulot na kayo tuksohin na higit sa inyong makakaya. Kundi kalagit din ang tuksoy naglalaan ng pag-iwas upang ito inyong makayang tiisin. Ngayon, paano? Ang inisip natin, mamagikin ng Diyos ang sitwasyon para makatakas na. Pero hindi ganun ang paraan ng Diyos. Parang ginagawa natin siyang genie na palalabasin mo, bibigyan niya yung kailangan mo. Hindi naman ganyan ng Diyos. So, meron isang paraan sa kanyang proteksyon, mga kapatid. Doon sa Hebrews chapter 13 verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi sinabing umiwas kayo sa salapi. Hindi sinasabi yun. Pero pag umiwas tayo sa salapi, mamamatay tayo. Kaya wala kang pabili ng mga pangangailangan mo. Ang sinasabi rito, pag-ibig. At kayo masiyahan na kung anong meron kayo. Ito pong talatang ito, meron akong kilalang mangaral. Ginawa niyang literal. Ang sabi niya sa asawa niya, wag na magpag-uri kanya. Okay na ako kanya. Hindi yun sinasabi ng talata. Hindi sinasabi ng talata na wala ka ng ganyan ka na lang, hindi ko na maseso. Hindi rin sinasabi ng talata yun. Ang sinasabi ng talata, kung anong mayroon tayo ngayon, pasalamat tayo sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, ang gandong ka na lang. Kung ano meron tayo ngayon, kanya, pasalamat tayo sa Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa namang paraan na hindi kita iwan o pababayaan ma. Kaya't panatag natin masasabi, ang Panginoon, ang aking katulong, hindi ako natatakot, ano magagawa sa akin ng tao, kanya. Pero sinasabi niya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa namang paraan, hindi kita iwan o pababayaan, kanya. Although minsan, dahil sa mga tao lang tayo, inisip natin kung meron tayo mga pagsubok sa buhay, hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Yun ang akala natin, pero tinutulungan tayo ng Diyos. Yan ang sabi niya. Minsan di lang natin pinapansin. Kasi ang tao ganitong ganyan ang tao eh. Pag may problema siya, mananalangin siya. Pag solve yung problema niya, hindi siya magpapasalamat. Hindi niya alam na sa likod ng solusyon ay ang Diyos. Parang yung kasaysayan ng isang nasa bubungan ng bahay niya at sa paligid ng tubig, nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, tulungan mo ako, Diyos na mabuhay. Oh. Tapos may helicopter na dumating sa tapat niya para tulungan siya. Sabi niya, hindi kanya, ang Diyos ang tutulong sa akin. Tapos may pangalawang helicopter na dumapo sa kanya, hindi, ang Diyos ang tutulong, namatay siya. Hindi mo siya tinulungan ng Diyos. Tinulungan ng Diyos sa pamagitan ng helicopter na yan. So yun ang paraan kuminsan na tinutulungan tayo ng Diyos. Palagi natin siyang kasama at palagi natin siyang tumutulong sa atin. Yan ang privilege na pagiging isang anak ng Diyos. At sisipin po natin, pwede tayo magtugumpay sa sanglibutan dahil ang ating Ama higit na makapangyarihan sa sanglibutan. Tandaan natin na nagapi niya ang prinsipe ng sanglibutan, si Satanas. So kung tayo po ay susunod sa Diyos, sa Panginoon, malalampasan din natin ang sanglibutan niya. Kaya sa Diyos, mga munting anak. Bakit munting anak?
Ang kausap dito ni Apostle John, hindi naman mga bata. Ang kausap dito ni Apostle John, mga Kristiyano, may edad na sila. May isip. Bakit munting anak? Sa English, children. Ang necessary inference, ang mga maliliit na bata, ang alam lang nila sumunod. Kung ano sasabihin mo sa kanya, yung gagawin niya. Yun na siya, ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, tayo munting mga bata, kung ano sasabihin niya, at tayo susunod, ganyan. At inyong dinaig sila sapagkat siya'y nasa inyo. Siyang nasa inyo higit na dakila kaysa sa nasa sanglibutan. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanglibutan ang ating pananampalataya. So, paano ang protection ng Diyos? Meron ba magic na ginagawa ang Diyos para proteksyonan niya tayo? Wala. Ang protection natin ay ang ating pananampalataya. In other words, sinasabi sa Biblia, ang pananampalataya nagagaling at nagagaling sa salita ng Diyos. Yun ang protection niya. Pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, protection niya sa atin. Kaya tayo mapapahama ay kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Yun ang protection ng Ama na nasa langit. Kung tabaling natin, ibabalin natin yan sa physical na paraan, mga magulang sa kanyang mga anak. Anong protection ng magulang sa kanyang mga anak? Eh, hindi naman niya kasama yan. Minsan na sa eskwelahan niya. Paano niya mapoproteksyon ng kanyang mga anak? Wala naman, hindi man niya kasama. Sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi, pagbibili lang tayo ng ating mga magulang, kung kayong pumunta dyan, kung kayong pumunta rito, ganito lang gagawin nyo, kanya. Pag sumunod tayo doon, most probably, tayo po ay mapoproteksyonan. Unless otherwise, merong beyond control na mangyayari sa atin habang tayo malayo sa ating mga magulang. Pero, yun ang protection niya sa atin. Hindi ko naman tayo kasama eh. So, ngayon din ang ating Ama nasa langit. Yun ang protection niya sa atin. Kaya, ibinigay niya ang kanyang salita para sa ating proteksyon. Dito sa awit, 119, 105, hindi mo nagkakamali. Itong awit, 119, ito yung tanging awit sa aklat ng mga awit na patungkol sa salita ng Diyos. At ito rin ay isa sa pinakamahaba. Sinasabi nito ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Dito sa awit, 119, 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo, kanya. Kung naglalakad tayo, siyempre gusto natin makita yung dinadaanan mo. Tapos, iniwanag sa landas ko, kanya. Parang ang Diyos, para siyang gumawa ng kotse. Ang ilawan ng kotse dalawa. Merong dim, nakikita mo yung malapit. At yung bright, nakikita yung malayo. Kanya. So, yung salita ng Diyos, yun ang function niya. Nakikita mo yung malapit. At the same time, nakikita mo rin yung malayo. Yun ang protection sa atin na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung tayo po ay sumasampalataya sa kanyang mga salita at ginagawa natin. Kung tayo po ay sumasampalataya sa kanyang mga salita at ginagawa natin, wala nga namang bagay na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kanya. Hindi rin magic yun. Basahin natin. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino lalaban sa atin? Ganyan. Kakampi mo pinakamakapal na sa lahat, so sino magwawagi sa'yo? Kumbaga, kung sa basketball, kasama ang pinakamataas na player sa buong mundo, sino mananalo sa inyo? Basa mo lang, tak niya. Hindi sino mananalo sa inyo. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak. Kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi bibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kanya. Dito po makikita niyo ang katalinuhan ni Apostle Paul. Sabi niya, kung ito pinakamahalaga sa Diyos, hindi niya pinagkait. Lalo na yung mga bagay na hindi kasi kalagal ng ating Panginoon. Bakit kanya ipagkakait sa atin? Kanya? Sino magsasakdal ng anuman laban sa pangapingili ng Diyos? Pag sila magsasakdal,
Tayo po ay binibigyan ng kasalanan. Sinasakdal ka eh. Pero sino magsasakdal sa atin na pinatawad ng Diyos? Wala. Anong kasalanan mo? Kung pinatawad tayo ng Diyos. Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Ganyan. O ibig sabihin, umaaring ganap. Hindi tayo ganap. Naging ganap lang tayo dahil pinatawad tayo ng Diyos. Ganyan. Kung pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, ano sakdal laban sa inyo? Ganyan. Sino ang hahatol? Ano ang hahatol lang sa iyo? Hindi pinatawad ng Diyos. Si Kristo Jesus na namatay, o siya muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. So, ang ating Panginoon namatay, nabuhay na maguli, yan ang dahilan para tayo po ay magkaroon ng paraan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan, nasa Kanya rin ang kapangyarihan ng Diyos. Kanya. Ito salitang kanan ng Diyos. Sa panahon natin kaya assistant, pero nung panahon na hindi. Ang totoong paulugan yan, kanan ng Diyos, kanya. Sa mga normal na tao, hindi ko sinasabi, abnormal yung kaliwa. Pinaka-county lang yung kaliwa. Maraming mga tao nasa kanan. Kanan sila. Nandito kapangyarihan nila eh. Wala sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, kanya. Na siya rin namamagitan para sa atin. Sino makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ibig sabihin, kung tayo ay inaring ganap at tayo po ay tapat sa ating Panginoon, ano makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Kanya? Ang kahirapan ba? Ibig sabihin, pag ikay nahihirapan, ikaw ba ihinto lang Kanya? O ang kapigatihan, nakakarasan ng kapigatihan, ihinto ka na Kanya? O ang pag-uusig dahil sa ating pananampalataya, ihinto ka na? O ang tagputo? O ang kahubaran? O panganib? O taba? Ihinto ka lang Kanya. Kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon, alin man sa mga bagay na hindi magiging dahilan para huminto ka na Kanya. Dahil ang nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami tinutuloy ng mga tupa sa katayan. So, sinasabi ni Apostle Paul ito, dahil siya ay Kristiyano at apostol ng Panginoon, nakakaranas siya ng panganib araw-araw Kanya. Para silang tupa na palaging papatayin, sabi niya. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay. Mga kapatid, ano pa ang higit sa nagtagumpay? Halimbawa, ikaw ay nag-aaral, tapos nakaptan ng pinakamataas na karangalan. Ano pa higit doon? Wala na. Nakita mo na kung tamo na yung pinakamataas. Pero sabi sa atin dito, higit pa kanya ang nagtatagumpay. So, higit ka pa kanya sa nagtagumpay kanya. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon, sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwala lubos na kahit ang kamatayan man, niyang buhay, niyang paunghel, niyang mga pinuno, niyang mga bagay na kasalukuyan, niyang mga bagay na darating, niyang mga kapangyarihan, niyang kataasan, niyang kalaliman, alin pang mga bagay, alin pang mga nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So kung tayo tapat sa ating pananampalataya, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoon. So yun ang guarantee sa atin ng Diyos, ang kanyang proteksyon para sa atin. Pagka gano'n ang ating kalagayan, hindi tayo maaagaw sa kanya mga kamay, kanya. Ay sumusunod ka sa kanya eh. Wala makakagawa niya sa akin, ganyan. Yung mga ibang pananampalataya, once saved, always saved. Ginagamit yung mga talatang ito, hindi nila naintindihan. Ang sinasabi rito, yung mga taong tapat, na nananatiling nagsusumikap, na sumunod sa kalooban ng Diyos, ganyan. Hindi sila maaaring makuha sa kamay ng Diyos, ganyan. Kasi sa kanya kayo. Hindi ka maagawin sa tanas. Paano kanya agawin? Sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Dahil sa konteksto na tayo tapat. Kanya. Ang mga ibinigay sa akin na aking ama, higit ang dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Kung tayo tapat.
In other words, kung tapat kasama, walang sino man na makakagaw sa iyo kanya, sa kanyang kamay. So tayo mananatili sa Diyos kung tayo ay tapat sa Kanya. Yun ang protection na sinasabi niya sa atin. Ganon din po yung mga ama, sila po ang patnubay. Kaya yung mga ama, kailangan turuan natin ng ating mga anak. Kanya. Deuteronomy chapter 6 verse 7, at yung ituturo ng buong sikap sa inyong mga anak, at yung sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ka kayo naiga, at kapag ka ikaw ay bumabangon. Ito po ay hyperbole. Meron naman tayo ibang ginagawa. Ang ibig lang sabihin, dito ng Diyos, palagi mong ituro Kanya. Huwag mong kalimutan ituro ang salita sa iyong mga anak. Dahil no Old Testament, hindi mo pa kilala ang Diyos, kasama ka na sa tipan. Dahil tinutuloy ka, pagka ikay walong araw pa lang, nagulang, kabilang ka lang sa tipan. So, kailangan kang ituruan ng iyong ama tungkol sa Diyos dahil hindi mo pa siya kilala. Ganoon din po sa Efeso, yung sinasabi sa atin, at mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi hakayin niyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ito'y totoo sa mga ama sa laman. Totoo rin ito sa Diyos. Sabihin, may patnubay sa atin ang Diyos. Ayan. Dito po tayo magtatapos. Ano po? Sa linggo na ito. Ito po, awit na ito. Pwede ka maggumawa ng sermon dito at magandang sermon, mga kapatid. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi pa tayo nagtataka bakit ang mga Kristiyano ay nilarawan bilang mga tupa. Bakit di tayo aso? Bakit tupa? Ang isa sa mga hindi ko na sabihin, hindi pinakamatalino, hayop, ay mga tupa. Bakit anong ibig sabihin? No? Hindi sila mabubuhay kung wala silang pastor. Sumusunod lang sila kung saan pupunta yung pastor nila. At hindi sila nagtatanong. Sumusunod lang sila. Kaya sila ginawang larawan ng Diyos para tumukoy sa kanya mga anak sa Old Testament at tumukoy din sa kanya mga anak sa Bagong Tipan. Hindi nagbabago yun. Ang Panginoon ay aking pastor. So kung alam natin ang karakteristik ng mga tupa, sila'y sumusunod sa kailang pastor. Kanya. So kung ang Panginoon ang ating pastor, ano ibig sabihin nun? Tayo sumusunod sa ating Panginoon. Hindi ako magkukulang. Dahil dadalhin ng pastor ang kanyang mga tupa sa lugar na maraming pagkain. So, di siya na magugutom. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Ganon din yun, kasi dito sa luntiang pastulan ang pagkain nila. Ito ay sa physical na paraan. Sa atin, sa spiritual na paraan. Ganyan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahinga. Sabihin, yun ang trabaho ng pastor. Nahanap ng tubig na mainuman ang kanyang mga tupa at yung luntiang pastulan na pwede silang kumain. Ganyan. So, hindi sila pinababayaan ng pastor. Pero sumusunod sila. Makikita natin. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Sabihin, yung pastor, na physical na pastor, pag nawala yung tupa niya, hanapin niya. Ibabalik niya sa kawan. So, ganoon din ang ating Panginoon. Ibinabalik niya ang ating kaluluwa kanya. In other words, kung tayo naniligaw, binabalik tayo ng Panginoon sa Kanya. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa Kanyang pangalan. Bakit pangalan? Siyempre may pangakong Diyos. May pangakong Diyos sa Kanyang bayan. So, hindi niya pababayan ang bayan niya. Dahil pag pinabayaan ng bayan niya, masisira yung pangako niya. Yun ang essence ni Moses. Nagsabihin niya sa Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, matigas ang ulo ng bayan ito, kaya papatay ko na sila lahat. Magsisimula ako sa iyo, kanya kay Moses. Ang sabi ni Moses, huwag mong gawin niya, no, Diyos, kanya. Anong sasabihin sa iyo ng mga taga-Ehipto na inalis mo yung bayan sa kanila at papatay mo sa ilan, kanya. So mga tweet, gagawin ng Diyos sa tayong kanyang hindi tayo pababayaan dahil meron siyang pangako. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng dilim ng kamatayan,
Wala akong katatakutan kasamaan. Makikita po natin, lahat ng tao may takot. Bakit tayo may takot? Dahil ba'y kayo duwag? Hindi. Kung wala tayong takot, mamamatay ka. Protection mo yun eh. Kung wala kang takot sa matas, hindi lumandag ka. Kung wala kang takot sa mabilis na sasakyan, hindi namatay ka rin. So binigyan ng Diyos yun para sa ating proteksyon. Pero bakit sinasabi nito? Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katakutan kasamaan. Bakit hindi siya natatakot? Hindi ba natural sa atin pag nag-iisa ka? Kahit pa paano natatakot ka? Halimbawa, noong unang panahon, hindi pa masyado maliwanag yung mga daan. O naranasan ko nung ako'y mali. Nakikinood ng TV. Doon sa lolo ko, wala kami TV. Pero yung sa pagitan ng bahay ng lolo namin, hanggang sa bahay namin, medyo malayo ng konti. At puro palagi mga malalaking punong kahoy na nasa tabi at madilim. So, pagtapos na yung programa, uwi ka na. Nagtatanong isip ka kung uwi ka pa eh. Ang gagawin ko, makikitulog na lang ako. Bakit? Natatakot ka mag-isa. Eh, sabi nito ng Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama ko Kanya. So, hindi tayo natatakot. Dahil kasama natin ang Diyos. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol, bakit hindi ka natatakot? Bakit hindi natatakot itong sumulat sa Psalm na ito, maayon si Aling David, na kahit siya pumunta sa libis ng lilim ng kamatayan, siya natatakot Kanya. Dahil may protection ng Diyos Kanya. Pinapatubayan ako ng Diyos Kanya. Inaalim ako ng mga ito. Ito nag-aalis ng takot sa Kanya. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Bakit kaaway? Sa context ng Old Testament, ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos. So, Sinai iba. Kaya pinakikita ng Diyos sa ibang mga bansa, hindi ko pinababayaan ang aking bayan Kanya. Ipinaghahanda mo ko ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway Kanya. Yung binubuhusan ng langis ang aking ulo, o mga po ang aking saro. Tiyak ng kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Bakit sinabi niya ito? Bakit anong dahilan? Bakit ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa Kanya hanggang sa Kanyang kamatayan? Dahil ang Panginoon ang Kanyang pastor Kanya. Yun ang sinasabi niya. Kung ako'y sumusunod sa patnubay ng aking Panginoon Kanya, ito ang mangyayari sa akin. Tiyak ng kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Kung nangyari sa Kanya yun hanggang sa kamatayan niya, saan siya pupunta? Ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yung bahay ng Panginoon, nung ito'y sinulat, ay doon sa templo, sa Jerusalem. Pero obviously, hindi siya tumutungkol doon. Dahil wala naman tumitira doon, kundi mga sacerdote. Ito'y tumutukoy sa bahay ng Panginoon sa langit. Ganyan. So ito makikita natin. Pag tayo po'y nagpapatnubay, so, pinipili natin patnubayan tayo ng ating pastor. Ganyan. Ito mangyayari sa ating ganyan. Eventually, tayo maninirahan ng Panginoon sa bahay ng ating Ama na nasa langit. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Ipagpapatuloy po natin sa susunod na linggo. Maraming salamat mga kapatid.